Ito yung nangyaring pambabastos kay Marcos Jr. sa UAE. Yung background ng kanta ay pang adik. Pakinggan nyo ha. O ito pa, panoorin natin. Pasok! Something really interesting happened sa pagbisita ni BBM sa Abu Dhabi. Pagpasok niya sa venue, Uy. tinugtog ng banda ang kantang What's Up by Four Non-Blondes. Andito na ang ika-17 Pangulo Aba, ng Republika aba, ng Pilipinas! finds and get it. R. Marcos Jr. Aba, ayos yun ah. Tapos, maririnig mo yung linyang, so I take a deep breath And I high. get real Get high, real high, and high. Tutang ina na. Ay! Mapapaisip ka talaga. Grabe ang timing, especially na pinasabog na ito ni Senator Amy Marcos itong issue ng drug addiction. And when it comes to the Gago rin yung producer doon. Ha? Producer ba tawag doon? Nakita na nga daw, natagpuan na si Saldico. So panoorin natin. Ni Senador Ping Lacson ang kinaroroonan ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. At marami raw paraan para mapauwi sa bansa ang dating kongresista. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa Portugal si dating Congressman Zaldico. Sabi yan ni Senator Panfilo Lacson batay sa intelligence gathering ng pamahalaan. Sabi ng DILG, ginagawa na ng gobyerno ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. 1959 nang magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Portugal, pero walang extradition treaty ang dalawang bansa hanggang ngayon. Bagay na hindi problema para kay Senator Ping at hindi pa naman anya huli ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. Nothing is too late, kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC. Ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption ay isang tratado na nilagdaan ng higit 190 na bansa kabilang ang Pilipinas para magkaisa na labanan ng korupsyon. Nariyan din ang maaring koordinasyon sa Interpol para hagilapin at aresto. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Meanwhile, Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Mahiya naman kayo! Sinungaling! Napakasinungaling mo talaga. Biruin mo, pinaniwala mo sila na may 5,500 flood control project na tapos na. Tapos ngayon bigla mong babawiin, guni-guni lang pala. Kaya kung merong dapat mahiya dito, ikaw yung dapat mahiya. Alam mo kung mambola ka, parang kausap mo batang musmos. Hoy, yung pambobola mo sa tao, gasgas na, matagal ng laos. Yung imbestigahan mo, yung flood control nyo sa Ilocos. Bukod sa mga sirana, hindi pa tapos. Tapos konektado din sa mga diskaya yung mga flood control nyo sa Ilocos. Sa kapal ng mukha nyo, mahihiya yung pader ng Intramuros. Maging sa Ilocos Norte na mismong probinsya ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga flood control project ang mga kumpanyang konektado sa mag-asawang diskaya. Ang ilan, sira ng ating puntahan kahit wala pang isang taon. Mula sa 71% noong Setyembre, bumaba sa 59% ang bilang ng mga Pilipinong naniniwalang may makukulong sa flood control scam. Isang malinaw na senyales ng pagkupas ng tiwala sa kakayanan ng mga institution na panagutin ng mga sangkot ayon sa Pulse Asia Survey. Tutangin na ba naman? Paano ba naman mawawalan tiwala mo? Si Romualdez pag-alagala ngayon. Si Bunuan wala na sa Pilipinas. Si Cabral nagpanggap na patay.
Tapos ang kasama ni Marcos Jr., magkapatid na Remulla. Tapos dagdagan pa ng isang talakerang mukhang garapata na si Auntie Claire. Tapos dagdagan pa ng mga tansu vlogger at ng iba't ibang sangay ng gobyerno na mga na mga haslo din. No, mga haslo. Talaga mawawala ng tiwala taong bayan diyan. 'Di ba? Putay na si Romualdez di nyo makasuhan. Si Saldico di nyo mapauwi, si Bunuan di nyo mapauwi sa sobrang desperado nyo. Si Cabral pinagpanggap nyo pang patay. 'Di ba? 'Di ba may nag-viral na video sa saan ba 'yun? Sa Europe ba 'yon? No, sa New York na si Cabral kumakain sa isang restaurant. 'Di ba? Oh. Kataman din talaga. At saka wala naman, eto lahat ng ginagawa nila ngayon is isa lamang palabas. Kasi kung gusto talagang makulong o kung gusto talagang ipakulong ni Marcos Jr. yung mga kurap na nagnanakaw sa gobyerno, dapat unahin niya yung anak niya, asawa niya, pati siya. 'Di ba? Ganun lang kasimple yun. Bakit? Wala naman. Bakit pa nung panahon ni Pangulong Duterte, walang mga makapangurap? Una-una, bukod sa binabasa yung mga dokumento, binabasa yung mga files, hindi makalusot yung mga kawatan dyan sa gobyerno, lalong-lalo na sa Kongreso. Ngayon, hindi na. Baka nga si Auntie Claire pa yung nagpipirma Baka nga si Ma'am Tarsh yung nagpipirma kapag pag malakas yung tama 'Di ba? So baka lang baka. Kaya nakakalusot yung mga nakawan dyan sa gobyerno kung sakali man talaga na itong si Marcos Jr. ay walang alam. Kasi lagi naman niyang lagi niya naman katuwiran yan, wala akong alam dyan. 'Di ba? Wala akong alam dyan sa mga nakawan na yan. Oo, bakit mo sasabihin niyo na may alam ako dyan? Wala akong alam dyan. Laging ganun ang bukong bibig ni Marcos Jr. Kaya pwedeng hindi nga talaga siya ang pumipirma ng mga na yan. At pero ang usapang malaking ambag sa mga budget walang iba kundi si Marcos Jr. Siyempre. Sabi ko nga sa inyo, nasa 80 to 90% ang ambag niya sa pirma doon sa mga budget na yan. Na mga ninanakaw na mga putang hindi pang magkamatay ng mga kawatan. 'Di ba? Saya din sa picture. Sabi ni John Vic, Tol, aba na tayo. Tol, malapit na. Baka mag-presidente tayo dalawa. Dito, eto na. Umpisa na natin kay Chucky Claire. Claire Castro, Claire Castro. Kumpiyansang matatalo si Libiste sa kaso. Bilang isang abogado at bilang akusado sa kaso, syempre sasabihin kong siya ay aking matatalo. Una-una, alam niyo sa totoo lang, kung halimbawang walang administrasyong Marcos, baon na baon to si Auntie Claire. Kaso ang panalo dito ni Auntie Claire, hindi siya sinasabi kung wala siyang isa siyang matatawag na wala siyang kasalanan. Talagang malakas ang panalo dito ni Auntie Claire dahil susuportahan to ng administrasyon. Putay na, mawawalan sila ng bibig pag nakulong to. Saka saan kukuha ng pondo to? 110 million ang hinihinging danyos ni Libiste sa kanya. 'Di ba? Putang ina tao. Ngayon, saan kukuha si Auntie Claire ng ganong kalaking pera? Putang ina, 200k lang sahod niyan bilang undersecretary. 'Di ba? So saan siya kukuha ng perang ganong kalaki? Talagang sure bull siya dito. Kaso nga lang dahil nga garapata siya ni Marcos tsaka ni Lisa. Kaya malakas siya. Tapos ombudsman pa si Remulla. Hawak pa nila DOJ. 'Di ba? Hawak nila lahat. So wala ka talagang ligtas dito, talagang mananalo't mananalo ka. Sa pondo naman, sumipsip ka lang, banatan mo ulit mga Duterte, instant billionaire ka na naman.
O eto sana pagkatapos nito hindi na po magpakalat ng fake news si Yussi Claire. Fake news ang puta. Fake news naman talaga yun si Ante Claire. Ante Claire huwag ka na magpakalat ng fake news pagtapos ng kaso mo. O yan ayun yung sinasabi ko kanina. 110 million danyos hiling ni Kong Libiste sa paninira umanong pahayag ni Yusek Yusek Chucky Castro. Ayon sa kampo ng kongresista, ang kaso ay silbi ay kaugnay sa umano'y libelous o mapanirang pahayag ni Castro laban sa solar energy business na itinatag ni Batangas 1st District Representative Leandro Libiste. Paktay ka dito, Ante Claire. Ako sa'yo, sumipsip ka na ng sumipsip sa utong ni Ma'am Tars. Kahit lupa na yung lumalabas doon, sipsipin mo lang. Oo, at maghanap ka pa ng ibang boylet para kay Ngagba. Para kapag natumbungan siya, okay, yung ikaw na lang magpalagay ka na lang ng hotdog. Tumbungan mo si Ngagba para magkaroon ka ng instant 2 million pesos. O kaya ka muna, mag-cash advance ka muna. Ilang years ba? Ilang years pa ba si Marcos? May 3 years pa. O 3 years times 12. Ikakalcue natin yan. Calcue natin yan para maganda. So, 12 times 200k, diba? Ang sahod ni Ante Claire. So, ibig sabihin, sa isang taon, sumasahod si Ante Claire ng 2.4 million pesos. Sa isang taon, sumasahod siya ng gano'n kasi 200k ang sahod niya bilang undersecretary. So, yung 2.4 ita-times mo sa 3. So, Ante Claire, ikaw ay sasahod ng 7.2 million pesos. So, may kulang ka pa. 10 million. So, may kulang ka pa na 8, 9, 10. May ka pa. May 3 million and 100 ka pa. May 10 million and 100k na danyos ka pa kay Libiste. Kaya ni bossing yan. Oo. Cash advance mo na agad yung advance mo na agad yung 3 years na panunungkulan ni Marcos. Hindi ka naman agad tatanggalin yan. Pagtapos ng termino ni Marcos, baka gusto mo mag-apply kay BP Sara bilang janitor sa Office of the Vice President, tigalinis ng inidoro doon. Magkano rin naman yan? Pwede mo yung gawin. Total, doon ka naman nababagay. Pero malaking-laking pera to, pero kayang-kaya ni bossing yan, Ante Claire. Huwag kang matakot, Huwag kang maggalala. Speaking of bossing, lahat umano ng kailangan imbestigahan ng ICI, naimbestigahan na. Ayon kay Marcos Jr. Naimbestigahan, may nakulong ba? Sino makukulong? Ibig sabihin yung ICI, puro imbestiga lang. Tapos pipiliin nyo kung sino yung dapat makulong. Tapos yung tinaguriang pork barrel king na si Sandro Marcos na Monica Iha mo, hindi makukulong. At yung pinsan mong hindi rin makukulong. Kaya nakatuon lang kayo sa mga senador kagaya nila Senator Bongo, Senator Chis Escudero, former Senator Bong Revilla, kasi nga hindi mo mapapakulong yung mga kamag-anak mo. Ang galing. Malapit na talaga sila sa ICI matapos lahat ng kailangan imbestigahan, naimbestigahan na nila. Yan tanong, ikaw kaya Marcos, naimbestigahan ka na ng ICI? No? Yan dapat din yung isang katanungan. Ikaw Marcos, naimbestigahan ka na ba ng ICI? Yung si Onion Queen na si Ma'am Tars, naimbestigahan na ba? Sabagay, kahit naman naimbestigahan kayo, ikaw ang gumawa niyan, kaya absuelto ka. Galing ng rules ng technique nila, no? Eto. Jay Tariela, putang ina, katukayo ko pa tong hayop na to. may kamukha siya sa may kamukha siyang cartoons. Sino ba to?
Yung laging nakaka-predict ng mga mangyayari. Simpson, yun. Kayo, siya yung sa Simpson, di ba? Kahit niya yung sa Simpson, guys, di ba? Tingnan mo yung itsura ni Tariela. Hindi naman siya panglalait, pero kamukha niya talaga yung sa Simpson. Lalo na yung nakabusangot yung mukha na lalaki. Oo, yung laging umiiyak. O, yung sa Simpson, yung cartoons na laging nakaka-predict ng mga mangyayari sa mundo. Diba? Na tinaguri ang cartoon Illuminati. So, yan o, kamukha ni... Ngayon ko lang napagtatlo, kamukha mo pala yung Tariela. O, eto Jay Tariela, wala pang komento sa visa free entry para sa mga Chinese. Hindi, ito sa totoo lang. Tanga-tanga lang kasi nitong mga to eh. O sadyang nagtatanga-tangahan sila kasi napapakinabangan nila. No? Hindi na, parang si Jay Tariela, parang si Tori to. Ginagawa, alam mo yung ginagawa kang tarantado? Ginagago ka na pero okay lang sa'yo. Diba? Tingnan niya, kalaban ni Jay Tariela ang China. Diba? Ngayon si Marcos Jr. binigyan ng visa entry etong mga Chinese. Diba? Tingnan mo, tapos lagi nilang pinagbibintangan na ang mga Chinese daw ay nag-i-spy sa Pilipinas. So kinain nila lahat yung sinabi nila. Dahil dito sa visa free na to. Kasi ito kasi para saan to? Alam naman natin, alam nyo sa totoo lang, ang China talaga ang pinakamalaking investor sa buong mundo. Kaya talagang yung sinasabi nila na mag-i-spy ang China, talagang kailangan ng Pilipinas ng Chinese dito sa bansa natin. Hindi para sakupin nila, kundi para mag-invest sila dito sa bansa natin. Yun talaga yung realidad na sinusuka noon ng administrasyon na kinain na nila ngayon. Para magkaroon ng hindi pong parang ay punta tayo doon baka sakaling makapag tayo ng business doon sa Pilipinas, 'di ba? So, kasi no choice na si Marcos, wala namang ibang foreign investor na gustong pumasok sa Pilipinas. Una-una, yung baha nga dito, hindi masolusyonan. Diba? Hindi masolusyonan yung corruption pa. So, baka nga hindi lang sa China rin ito mangyari. Baka sa iba't ibang bansa, mangyari itong visa free entry na to. Para manghikayat sa mga foreign investor na mag-business sila or mag-invest sila dito sa bansang Pilipinas. Pero kawawa naman si Jay Tariela, pinagmumukhang tanga ni Marcos. Bagay, mukha ka naman tanga eh. Sorry. Ito pa, isa pa Parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami na nating problema, hindi pa nga natapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa flood control. Sabi ni Representative Ronaldo Puno. At kagad naman siya sinagot ni Atty. Rowena Guanzon. Wala na silang gana sa impeachment. Baka wala na incentive at wala nang allocable per district. Tsaka malapit na ang eleksyon. So ibig sabihin, their congressmen have to plan B in case Sara wins. Pwede rin ganun. Di tsaka sa totoo lang, tignan nyo yung mga nagbumabaliktad, yung mga ibang pumirma sa impeachment ni VP Sara, soon yan. Magpapa-endorso yan sa mga Duterte. Oo, hindi naman yan Totoo kasi nagkakaroon ng gamitan talaga. Hindi naman lahat ng mga congressman. Tsaka laro na kaya nga sinasabi niya, diba? Marami nagsasabi na ang politiko ay napakadumi. Sobrang napakadumi, sobrang baboy dyan. Diba? Na nagkakaroon ng gamitan dyan. Kaya itong mga congressman, para hindi rin masira yung karir nila, hindi lang, alam nyo, tawag dito, takot din yung mga yan, masira yung pangalan nila. Tingnan nyo sila Abante. Tingnan nyo sila Paduano. Diba? Sino sila Dan Fernandez? Nanalo ba? Talo, diba? Si Abante, talo lang yan. Pinanalo lang yan ng, ipananalo lang yan ng Comelec.
Nag-iingat din tong mga to. So ngayon, may pagkakataon na na pwede nilang gamitin ng administrasyon, kaya ginagamit nila. Ngayon, talagang may isip-isip din niya na puta na pagdating ng eleksyon, malapit na, yari tayo. Kaya dapat magpabango muna tayo ngayon. Depende na lang dun sa mga congressman na mukha talagang pera. At kayang manipulahin yung botohan sa kanila. Diba? E paano yung mga congressman na dumadaan sa matinong proseso ng eleksyon? So kailangan talaga nilang magkaroon ng plan B para in case of emergency, makadikit ulit sila sa mga Duterte dahil alam naman na nila yan, huwag tayong magpanggap. Alam nyo lahat na napakalakas ng pamilyang Duterte. Kaya kailangan nyo rin silang gamitin sa darating na eleksyon para manalo kayo ulit. Yun nga, baka wala nang incentive tsaka allocables kaya medyo matamlay ang Congress sa impeachment. Baka nga ganun. Baka totoo nga yung sinasabi na Atty. Rowena Guanzon. At dito na nga tayo. Bong Revilla, ilang DPWH official kinasuhan kaugnay ng ghost project sa Bulacan. Yan So si Bong Revilla na naman. Si former Senator Bong Revilla na naman ang pinupuntirya. Grabe, no? Biruin nyo At gayon nga ito babasahin ko sa inyo. Babasahin ko sa inyo yung report ng ABS-CBN. Tignan nyo yung pagiging kupal ng ABS-CBN. Kamping-kampe sa administrasyon. Basahin ko lang Bong Revilla, sinampal ng kasong malversation graft ng ombudsman. Sinampal daw Punta na, title pa lang, galit na galit Ang nakakatawa nga dito, etong issue kay Senator Bong Revilla, Chis Escudero, ay isang sabi-sabi. Isang hearsay lamang. Hanggang ngayon, inaantay ho natin na maglabas ang ombudsman or maglabas yung mga taong tinuturo si Senator Bong Revilla sa Senator Chis Escudero na dawit sila sa flood control scam or sa mga ghost project. Wala silang maipakita. Kung halimbawa katulad niyan, yung dinadahilan nyo sa mga sinasabi ni Saldico na kaya lang daw tinuturo ni Saldico yung tawag dito yung si Romualdez dahil ito ay nasusukol na or nagigipit na sa mga inaakusa sa kanya. What if na ganun din etong mga opisyal ng DPWH? Hindi nyo ba naisip na yung katwiran nyo mapatungkol kay Saldico? Ganun din na pwedeng mangyari sa mga opisyal ng DPWH na kaya lang nila itinuturo itong dalawang senador o sino pang mga senador na ituturo nila is para magkaroon lang ng para dahil sukol na sila at baka mamaya ibinulong din sa kanila to. 'Di ba? Ibinulong din sa kanila to na sige ganito. Hindi namin kayo ikukulong pero kailangan nyo magturo. Kailangan nyong ituro itong mga taong ibibigay namin sa inyo. Pwedeng ganun. Napakadali nun. Para lang hindi gipitin ng mga DPWH official. Ito ito is script. Kada hearing, sasabihin nyo yung pangalang Chis Escudero, Bong Revilla, Senator Bongo, at iba pa. Yung yan lang, dyan lang dapat kayo mag-focus. At wag na wag nyong ituturo si Martin Romualdez. Ang nakakatawa pa dito, yung taong etong si Martin Romualdez, ang daming ebidensya laban sa kanya. Merong kay Gutesa, mas lalo na kay Saldico. Si Saldico 3 years niyang kasama. 3 years silang magkakasamang tatlo ni Marcos Jr. Ginawa pa nilang chairman ng appropriation. 'Di ba? Tapos, nung sinabi ni Saldico na ang mastermind ay si
Martin Romualdez at ang pork barrel king ay si Sandro Marcos, hindi nila pinapaniwalaan yun. Biruin nyo yun ha, pinakita pa ni Saldico yung mga ebidensya, hanggang ngayon nasa Facebook page ni Saldico yan. Pinapakita yung mga ebidensya dun. Hindi pinapakailaman ng ombudsman. Diba? Hindi pinapakailaman ng ombudsman. Kaya nga mga kababayan, kailangan nating mamulat sa katotohanan na ginagamit ang mga senador para pagtakpan ng totoong issue na nangyayari sa lipunan. Uulitin ko, bakit dinamay si excuse me. Bakit dinamay si former Senator Revilla? Kasi may mga vlogger ako napapanood dyan, mga loyalistang tanga. Sabi nila, paanong ginagawang panakip butas lang si Bong Revilla, ay kakampi nga niyang, nasa ano nga daw yan, nasa Bagong Pilipinas nung halalan. 'Di ba? Nasa grupo siya ni Marcos Jr. O sige, okay, nandun siya sa grupo. Ang tanong, nanalo ba? Eh di hamak na mas mananalo pa si Bong Revilla kaysa kay Lito Lapid. 'Di ba? Oh. Mas dihamak na mas mananalo pa si Bong Revilla kaysa kay Amy Marcos. Ang dami. Kay Bam Aquino, mas dihamak na panalo to. Kay Kiko Pangilinan, mas dihamak na panalo to. Lalo ina nga, pinaka mababang example kay Lito Lapid. Mas may nagawa to sa Senado kaysa kay Lito Lapid. Hindi siya nanalo. Bakit? Bakit hindi siya nanalo? Alam naman natin na minamanipulan ni Chairman George Garcia ang eleksyon. 'Di ba? Ang daming nangyaring dayaan, daming overvoting. Kasi nga, yung anak at asawa ni Senator Bong Revilla ay hindi pumirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yun. 'Di ba? So yun eh. Napaka-basic lang yung logic dyan. Na bakit si Senator Bong Revilla. At eto nga, paulit-ulit nating talakayin to na nasa ng ebidensya. Ay bakit yung kay Saldico na may ebidensya nang hinaharap sa inyo na mastermind si Romualdez, hindi nyo inaapura. Hindi nyo kinakasuhan. Hindi nyo nga masabi sa mga press con nyo eh. Ulul. Kaya yung paratang kay Senator Chis Escudero, paratang kay Senator Bong Revilla, ayan po ay isang hearsay, isang sabi-sabi. Walang sapat na ebidensya ho yan. Sabi ko nga ngayon, lahat pwedeng manipulahin. Kahit siyang mga DPWH official na yan, pwedeng manipulahin yan. Pwedeng takutin niyang mga yan na sundin nyo lang ang iuutos namin at absuelto kayo. Tignan nyo, sila Alcantara. Tignan nyo sila Hernandez. Sila Diskaya. Special treatment, diba? Si Diskaya medyo hindi kasi medyo diniin si Romualdez. Diba? At binawi agad sa pagdating sa Congress. Pero special treatment pa rin, diba? Tingnan nyo, pag naglalakad, walang mga posas. Samantalang yung hinuling dating general, nagsabi lang ng opinion niya, puta na, nakaposas. Ngayon lang, talagang kailangan din natin imulat yung kaisipan natin sa mga nangyayari ngayon. Dahil, sabi ko nga, hindi porket inilabas sa TV na may kaso yung taong yan, tutumbukin mo, maniniwala ka na agad. Doon pa nga lang sa kaso ni Senator Chis Escudero Diba? Inamin na mismo ng kontraktor na galing sa sarili niyang pera ang ibinigay niya kay Senator Chis. Biruin mo yun, galing sa sarili niyang pera. Inamin mismo. So, ano pa bang kailangang questionin dun? 30 million versus trillion na nawawala ngayon? Sa totoo nga lang, kung halimbawang totoo, yung ibinibintang kay Senator Chis, kapiranggot lang yan 30 million, tapos bilyon, trillion ang nawawalang pera na ang itinuturo ay si Martin Romualdez. Doon pa lang diba? Napakaliwanag na ho na minamanipula tayo ng administrasyon at inililihis nila yung isyung dapat sa kanila. Katulad na lang nito.
Ang dahilan kung bakit ang daming umaatake sa akin ay ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files. Utang ina. So ibig sabihin, meron pang ibang hawak na ebidensya si Leandro Libiste. Aba, kaya naman pala pinagtutulong-tulungan sila ngayon. May talagang iniiwasan silang mailabas. Hindi kaya yung ibang files ay ibang files ni Bunuan, ibang files ni Saldico ay nakay Libiste. Aba nako. Yari kayo dito. Kasi 'di ba, sabi ni Tito Soto, ito nga yung sinabi ni Tito Soto, saan 'yan? Ito sabi ni Tito Soto. Doon sa tinatawag na Cabral Files, alam mo, napapakamot ako ng ulo dun eh. Kasi kung pag-usapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Oh, 'di ba? Listahan lang yun eh. Oh. Parang listahan na sa kanto yun eh. Mas Oh. mahalaga dyan sa tinatawag nilang Cabral Files o Oh, 'di ba? Listahan lang sa kanto 'yun. Sabi ni Tito Soto. Oh. Biruin niyo 'yun. So ibig sabihin, kung totoo may sinasabi ni Tito Soto na listahan lang daw sa kanto itong Cabral Files, eh may mas iniingatan pa sila na mailabas ni Congressman Libiste. At ayun ang mga files laban kay Lisa Araneta Marcos, kay Sandro Marcos, at kay Marcos Jr. Okay. Naiintindihan ko na. Ito yung ibinulong nung nakaraan na mayroon pa akong ebidensya laban sa kanila. Mayroon pa akong mga files na hindi galing sa Cabral Files. Utangina. Maganda to, abangan natin ha. Oo, at eto no. Kung ibabase ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa akin bago mag Blue Ribbon Committee hearing. Basta po ako ay hindi patahimikin, nais kong dumalo. Dito naging emotional dito si Representative Leandro Libiste dahil may tangka na rin talaga sa buhay niya. At hindi lang natin alam kung sino ang may tangka sa buhay niya na nais siyang ipapatay dahil nga dito sa Cabral Files at iba pang mga ebidensya at dokumento na pinangahawakan niya na maaaring talagang sumunog at bumisto sa mga mastermind dito sa nakawan sa flood control at sa mga budget ng Pilipinas. Todo ingat na lang talaga Congressman Libiste kasi talagang ganyan eh. No, kapag kalabangan ng administrasyon, dalawa lang patutunguhan mo, kulungan or sementeryo. Yan talaga, totoo po yan, puwera biro, ha, puwera biro. Talagang yan ang patutunguhan mo ngayon. Kahit kami, mga vlogger, kaming Banateros Brothers, sobrang dami naming threat. Diba? Pero okay lang. Sige, sabi ko nga kung mamamatay man ako, puta na ano ako dun, proud ako dun. Namatay ako dahil sa pagtatanggol ko sa bayan, paglabang ko sa korupsyon, puta na proud ako dun. Kaysa namang mamatay ka na pinagtanggol mo, katulad ni Akop. 'Di ba? Namatay siya na pinagtanggol niya yung mga adik. Dito tingnan niyo feedback sa kanya. Kahiya-hiya, 'di ba? O tingnan niyo sa netizen yung post. Tingnan mo yung kay Akop. Hindi, rest in peace sa'yo Akop pa. Hindi naman sinasabing wala akong galang sa namatay. Porket patay na siya. Pero kung alam ko naman na baka naririnig mo ko dyan, ay hindi pala sa taas, dito sa ibalim. Baka mamaya naririnig mo ko dyan, Congressman Akop. Alam kong kasama mo na dyan si Satanas. Agatin ng pa ako. Puta na, nilagyan nata ako ng alipungan ni Akop sa paa. Agatin ng pa ako Congressman alam ko nasa baba ka, kung kasama mo niya si Satanas, dyan ka na lang. Ay nako. Wala, ganun talaga buhay natin eh. Pag nilabanan mo, kaya ngayon yun ang minsan nakakatakot mga Banateros na baka balang araw wala nang tumayo sa sarili nilang mga paa. Wala nang tumindig sa kanilang mga dangal, sa kanilang prinsipyo. Dahil takot silang magaya sa ginawa kay Pastor Apollo Kibuloy at sa ginawa kay Pangulong Duterte. Baka yan ang mangyari balang araw. Baka yan yung katakutan ng ibang mga politiko katulad nito.
Yung ginagawa kay Libiste, kay Kiko Barsaga. Ninalabanan nila yung korupsyon pero sila pa yung pinagmumukhang masama. 'Di ba? Sila yung ginagawa ng mga kwento-kwento ng mga kaso. Oh. Kaya talagang nakakatakot lang na baka wala nang gumaya sa mga to. Dahil ganito ang ginagawa ng gobyerno sa mga taong lumalaban sa korupsyon. Grabe, no? Oh, at dito naman tayo kay Pangulong Duterte. Ito yung presidente Rodrigo Duterte na kahit umalis na siya sa katungkulang bilang presidente ng Pilipinas, malakas pa rin ang suporta ng galing sa taong bayan. At totoo yun. Totoo yun. Hanggang ngayon nga Hanggang ngayon kung parang sa totoo lang hanggang ngayon siya pa rin ang itinuturing presidente ng bansang Pilipinas. Hinahanap-hanap pa rin ng taong bayan yung pagmalasakit nila. Yung malasakit nila sa bansa natin. Malasakit niya sa bansa natin. Sa totoo nga lang, pati mga kalaban, siya pa rin ang tinuturing presidente. Alam niyo kung bakit? Putay na, kasalanan ni Marcos, kasalanan pa rin ni Pangulong Duterte. Di ba? Kasalanan ni Marcos, putay na, itinuturo pa rin sa Duterte. Kahit si Marcos na yung presidente ngayon. Ayop na yan. Pero yung pati sila, kaya totoo yung sabi mo, attorney. O, eto naman tayo. Magkapatid na Rimulya, tumanggi umano sa alok na 2 billion. Suhol para paboran ang ilang sangkot sa flood control scandal. Baba naman kasi 2 billion. Puta na, midnight snack lang nila yan. Oo, totoo. Midnight snack lang ng Rimulya yan. Yung yung 2 billion na yan, no? Hindi yan tawag dito, hindi yan sa kanila, hindi balakit sa kanila. Ay, 2 billion, ang baba naman. Gawin mo naman mga tig 100 billion naman kami magkapatid. Para namang goods. Maliit yan, 2 billion, puta na, nakakapagnakaw ng aming trilyones eh. Di ba? O kaya ayaw ng mga Rimulya niyan, ha? Ito pa isa, Ombudsman Rimulya, posibleng kausapin ng mga akusado sa flood control scandal. Paktay! Putay na trabaho ba ng ombudsman to? Sino yung mga banateros dyan na nanonood ngayon? Comment nga kayo. Kung kayo ay may alam sa trabaho pa ba ng ombudsman na kausapin etong mga sangkot sa flood control scam? Trabaho niya pa ba to? Alam ko hindi na trabaho to ng ombudsman eh. Ang inang epal yan. Grabe ka epalan mo, Rimulya. Ang itim mo na, grabe ka pa umepal. So ito po, panoorin ho natin itong Saldico, at nakita na nga daw, natagpuan na si Saldico. So panoorin natin. Ni Senador Ping Lacson ang kinaroroonan ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. At marami raw paraan para mapauwi sa bansa ang dating kongresista. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nasa Portugal si dating Congressman Zaldico. Sabi yan ni Senator Panfilo Lacson batay sa intelligence gathering ng pamahalaan. Sabi ng DILG, ginagawa na ng gobyerno ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. 1959 nang magsimula ang diplomatic relations ng Pilipinas at Portugal, pero walang extradition treaty ang dalawang bansa hanggang ngayon. Bagay na hindi problema para kay Senator Ping at hindi pa naman anya huli ang lahat para maiuwi sa bansa si Ko. Nothing is too late, kasi ngayon pala naman magsisimula yung trial sa Sandigan Bayan at sa mga korte. Mayroon ng warrant of arrest na na-issue laban sa kanya dahil wala tayong extradition treaty na umiiral between Portugal or some other countries na pwedeng naandun si Saldico. So mas mainam na yung idaan nito sa UNCAC. Ang UNCAC o United Nations Convention Against Corruption ay isang tratado na nilagdaan ng higit 190 na bansa kabilang ang Pilipinas para magkaisa na labanan ng korupsyon. Nariyan din ang maaring koordinasyon sa Interpol para hagilapin at arestuhin si Ko. Maari din anyang makipag-ugnayan ang Pilipinas sa European Union.
1986 pa miyembro ng EU ang Portugal. At saka yung European Union, alam ko meron silang agreement na magtutulungan sila kung nasa isang bansa na walang extradition treaty ang naghihiling na bansa. Pwedeng dalhin doon sa bansa na kung saan may umiiral na extradition. Maraming paraan. Iminungkahi rin ni Lacson na magkaroon na ng preliminary talks ang gobyerno sa pamahalaan ng Portugal para sa pagproseso ng extradition treaty. Umaasa si Lacson na maiuuwi na sa bansa si Ko para harapin ang mga kaso nito kaugnay ng flood control scandal. Ah. Bigyang linaw ang mga aligasyong inilabas niya sa video series na inilathala online noong Nobyembre. Paano kung tegi na si Saldico? Paano nyo may ano yan? May lalabas yan, ha? O, eto naman, dito tayo kay Attorney Haro Roque, kung ano ba yung ginawa noon ni ito, ang title niya ay Anong Ginawa ng Bangag sa UAE? Yan na, panoorin natin to. Ng gobyerno na ako'y extradite at kaya ako'y lumipat, no? Pero talagang I feel na ako po mismo ay naging residente na ng UAE at syempre naramdaman ko rin yung pagmamahal ng mga Pilipino dyan na talagang sila talaga nag-aruga sa akin. Napakadami niyo po para pasalamatan, pero ako po talaga ay tumatanong na utang na loob sa inyong lahat. Kaya nga po ko nagtataka, anong ginagawa ni Marcos Jr. ngayon sa UAE? Totoo po na napakadami nating mga kababayan nagtatrabaho dyan. Susunod po sa Saudi Arabia, pinakamaraming Pilipino nagtatrabaho na sa UAE. Pero yan naman po ay dahil talagang kinakailangan nila ang mga Pilipino. No? At saka ang UAE talaga, ang pulisiya nila, umaasa sila sa mga dayuhan para patakbuhin ang kanilang ekonomiya. Yung tinatawag nating Emirati, naku, sila po'y minorya na ng populasyon. Talagang karamihan po ng populasyon dyan sa UAE ay mga dayuhan na. No? Kaya nga kung Emirati ka, good ka na. Kasi meron silang langis at talagang inaalagaan naman nila yung kanilang mga kababayan. No? In fact, kapag ikaw ay UAE, libre yung paaral kahit saan, kahit sa abroad. Saka may mga lugar na pwede lang ang titira lang sa ilang mga lugar ay mga UAE at syempre libre rin ang mga pabahay na binibigay nila sa kanilang mga mamamayan. Kasi nga mataas ang antas na kabuhayan. Meron ng langis, tapos yung mga founders ng UAE, strategic. Bago pa sila nakakuha ng langis, nakita na nila na strategic yung kanilang lugar sa planeta at ginawa nilang hub. Kaya nga po yung two biggest airlines ngayon sa daigdig, yung Emirates at saka Etihad, ay nakabase dyan sa UAE at talaga naman pong sentro ng logistics at ng transportation ng UAE. So hindi lang po sila dependent sa langis para sa kanilang buhay. Sila po ay dependent sa kanilang lugar bilang isang logistical hub. Okay. So, ano ang kinalaman ni Bangag dyan? Ano? Una po, yung mga Pilipino, patuloy naman po nilang kukunin ng mga Pilipino whether or not magkaroon ng special agreement. Dahil pinirmahan po nila doon ay yung CEPA, yung parang free trade agreement between the Philippines and UAE. Tama. Pero ano ba ibig sabihin ng free trade na yan? Halos wala namang kalakalan sa panig ng Pilipinas at ng UAE. Sa katunayan, ang exports po ng Pilipinas to UAE ay $300 million lamang a year. Samantalang mas marami tayong inaangkat sa UAE dahil nga meron silang langis, ang inaangkat natin 1.5 billion. Ang intention ba nila ay para tumaas ang napakaliit na kalakalan? Siguro. Pero hindi talaga sa atin importante ang free trade zone sa panig ng Pilipinas at ang UAE dahil hindi naman major trading partner ang UAE. Kaya nga nag-iisip ako, anong tunay na dahilan na ilang beses nang balik-balik ang mag-asawang Marcos sa UAE? Dalawa lang yan. Kung hindi talagang totoo yung nagpupulburon, baka doon naman sila sa UAE nag-iimbak ng kwarta. Baka lang baka. Malay natin. So, sa'yo, Attorney Haro Roque, ano bang nasa isip mo? Well, para maintindihan niyo po, lahat ngayon ng mga mayayaman sa daigdig ay nasa UAE. Bakit? Kasi ang UAE po ngayon ang bagong London. Dati po ang London, lahat ng mga mayayamang mga Arabo nagpupunta dyan kasi po malaya silang nakakadeposito ng kanilang kayamanan sa London. At ang garantiya ng London, hindi namin paghihimasukan ang inyong mga pera. Ganyan po ngayon ang negosyo ng UAE. Bukod pa doon sa pagiging transportation hub niya, siya ay ngayon ay major finance center para sa mga mayayaman. In fact, kung titignan ninyo kung ano mga paboritong lugar na tinitirahan ngayon ng mga filthy rich, Dubai po is number 1.
At kung titignan nyo rin, yung mga listahan ng pinakamahal na mga lugar na bisitahin sa daigdig, Dubai is also number 1. Kasi dahil nga po sa dami ng mga pera at mga bilyonaryo na naninirahan ngayon sa UAE, talaga pong ang branding ng UAE tourism is for the ultra-rich. Talaga lang pong nung minsan, ako'y nakabisita dyan, no? Ako'y first time nakakain ng ginto. Mantakin ninyo sa isang restaurant, kasama sa menu, kakainin mo ay ginto. Nakakain po ako noon. Dahil naimbitahan ako sa Sarap member yun. ng royal family. No? Alam nyo na, si Harry Roque hindi po sosyal. Pero dahil ako naman po ay ang aking larangan ng international law, yung international law contacts ko naman po nagbubukas ng pinto. Kasi yung mga royalties naman ng mga Arabong countries, lahat po yan ay nakapag-aral sa mga magagandang universidad na pinag-aralan ko din. At pangalawa, pareho rin kami ng interes sa international law. No? So baka ito nga yung dahilan, medyo matagal yung kwento ni Atty. Harry Roque. Dito tayo. Ito yung nangyaring pambabastos kay Marcos Jr. sa UAE. Yung background ng kanta ay pang addict. Pakinggan nyo ha. O ito pa, panoorin natin. Pasok! Something really interesting happened sa pagbisita ni BBM sa Abu Dhabi. Pagpasok niya sa venue, tinugtog ng banda ang kantang What's Up by 4 Non-Blondes. Andito na ang ika-17th Pangulo Aba! ng Republika Aba! ng Pilipinas! Pansin! Get it! R. Marcos Jr. Aba! Ayos yun ah! Tapos, maririnig mo yung linyang, so I take a deep breath And I high. get real Get high. Real high. And I. Putang ina, no? Ay! Mapapaisip ka talaga. Grabe ang timing, especially na pinasabog na ito ni Senator Amy Marcos itong issue ng drug addiction. And when it comes to the Gago rin yung producer doon. Ha? Producer ba tawag doon? Gago din eh, no? Get real high and I. Puta, ang dami naman kasi pwedeng i-background doon. Ba't yun pa? First, Yan, no? What's going on? what's going on? Which is really funny because critics keep saying that the president seems unaware of what's happening inside his own administration. Or maybe that question isn't even about him. Maybe it's the question millions of Filipinos are asking, what's going on in the Philippines now? Grabe, no? Ang tindi nun. Puta na, sabay sa tugtugin. And then into breath, and we'll get high. We'll get high, and I. Hindi lang ininsulto, hindi lang binasto, sinampal pa sa mukha niya. Saka ang dami-dami naman pwedeng gawing background doon. Ba't yun pa, no? Tayo na pati hindi ka na ginagalang, Marcos Jr. Ano ka ba? Bumaba ka na nga sa pwesto mo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang
kaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal, kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa, kahit ngayon. Hanggang sa dulo, tangan ka pa rin sa puso ng batang minsan mong pinagkain. Hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo, dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.